Kumusta kayo mga padreng at welcome back na naman sa ating channel. May dinala rito na jet ski. Ang issue ng makina ni boss, hindi nila maikot to yung flywheel. Ngayon nung binuksan namin, dahil di nga maikot, dito kasi yung nakalagay yung kanyang starter dito sa part na to. So ang naging issue niya, yung Bindex naglock dito. Kung bakit hindi maikot yung flywheel, yung Bindex naglock. Dapat yon pag in-start natin, umano yun, lumalabas na ganon para kumalang dito, paikutin niya yung flywheel. Ang nangyari sa kanya, nag-stack up yung Bindex kaya hindi maikot. Ngayon nalubog din ito sa tubig tong makina ni boss, kaya binuksan namin yung makina. So dalawa yung kanyang piston, ayan o, ininis na namin yan. So napakadali lang gawin ito. Ngayon dito lang yung importante, yung kanyang rotary plate dito. Ito yung napaka-importante niyan. Kasi kahit anong hanapin namin sa timing, yun o, may timing siya rito. So may timing siya, pero dito sa mismong gear niya rito, kumbaga ito yung timing gear. So hindi namin siya makita ng timing. So mamaya ituturo ko sa inyo kung paano namin nakuha yung timing. Ang ginawa lang namin, may rotary plate to na akala mo sa HD3. Ginuwitan lang namin o. Diyan namin itatapat yan. Tapos yung isang piston dito sa parting flywheel dito, naka TDC siya sagad sa taas. Tapos nagmarking din kami dito sa timing gear. Nakatapat dito sa tornilyo, nakatap dead center yung kanyang piston. So napasukan ito ng tubig. Nung hinanapan ko siya ng drain dito sa ilalim, wala pala siyang drain, kaya tinaob namin, binaklas namin yung piston para linisin. Kala mo HD3 lang siya, dalawa yung kanyang piston ring, 2 cylinder. Tapos yung tatak ng kanyang makina, so harban tatak tong kanyang makina. Hanapin natin yung tatak. Ngayon ang ituturo ko sa inyo dito mga padre, dahil nga ayan, madali lang yung mekanismo, 2 stroke lang siya. Ngayon ang ituturo ko sa inyo dito, meron siyang ayun o, yung kanyang starter, naglock yung Bindex. So dito sa box niya pala, eto na yung nagsisilbing regulator. Eto, siya na yung nagsisilbing regulator. Ayun, pinasukan ng tubig. Etong red wire natin, eto yung output, input papuntang battery. Ayan o, dumaan siya ng fuse, papunta siya sa battery. Eto, itong terminal yan, papunta sa positive terminal ng battery. So yung red wire, so automatic tong dalawang yellow, papunta ito ng stator. Ito yung kanyang flywheel. Ayan yung stator, nasa loob ito, itong wire na to. Ito. So dito sa kanyang stator, may black na may red, siya nagsisilbing primary. Yung black naman nagsisilbing negative. Tapos ito naman yung kanyang charging coil. Tapos ito naman yung kanyang starter relay. Etong part na to papuntang starter motor, positive. Siyempre alam naman natin na kailangan ng trigger. Ito nagsisilbing negative trigger, yung kanyang push button, dahil nga nakababad to, dahil nga pantubig. Napansin ko given na yung kanyang positive galing fuse, ayun o. Tapos dito naman sa kanyang ignition coil, ayun o, dalawang mataba, siya ay nagsisilbing negative. Tapos yung negative na yan, eto may wire siya. Tapos eto may wire din dito, papunta ito ng doon sa susian.
So parang kinakat niya yung negative. Ito naman yung pinaka terminal. Itong terminal lang to, syempre galing to sa positive po yan. Ayan ang pinaka source, kumbaga siya yung pinaka positive. Siya yung pinaka source niya. Dalawa yung ignition coil CDI. So ganun yung tirada niya. So ito siya, naka-series na lang siya. Tumakbo siya ng ito, black na may red, primary. So ulitin lang natin. Dito sa kanyang ignition coil CDI, yung dalawang terminal na yan, tatakbo na yan sa primary, sa may black na may red dito. Tatakbo siya. Tapos yung dalawa namang mataba na to, siya yung nagsisilbing ground. So ganun pala yung ignition system nito. So napakasimple lang. Ito mamaya assembly na namin to. Nagpabili lang ako ng gasket na hinuhulma. So pinasukan kasi ng tubig sa loob. Kaya naman kung may ganito kayong klaseng motor, napaka-importante din pala na dapat linisin dahil pinapasukan pala ng mga buhangin yan galing dagat. Yan, oh. Pinapasukan din pala yan. Ayan, oh. So yan, lininis na namin. Mamaya babalik na natin yan. So i-update ko kayo ngayon sa video ito, yung tutorial natin, yung wiring connection ng ignition system. In case na wala kayong idea, ganun lang pala kasimple yung kanyang connection. So dito naman yung kanyang mechanical. May ginagawa naman tayo dito, big bike na ZZR 400cc. So nabili lang ito sa halagang 10,000. Pinapagawa rin sa atin na may-ari ng jet ski. Ayan, oh. ZZR 400. So yun lang, sana may natutunan kayo sa ignition system ng jet ski. So thank you po sa inyo, God bless at mabuhay po kayo.